Dear DJ Main, ako nga pala si Angelita, taga Quezon City at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang barista. May jowa po ako at siya si Jezreel, kasing edad ko lamang at siya naman ang manager ko sa aking trabaho. Oo, masaya namang kaming pareho, DJ Main. Pero darating at darating talaga ang problemang hindi ko inaasahan sa aming dalawa. Ang aking ikukuwento ngayon ay tungkol sa sitwasyon namin ng aking boyfriend. Ako po kasi ang nanligaw sa kanya at maraming pumupuna sa relasyon namin dahil parang ginayuma ko raw. Si Jezreel. Hindi ko alam kung kasalanan ba, pero nagmahal lang naman po ako, DJ Main. At kaya lang din naman nila nasasabi na parang nagayuma siya dahil inakit ko siya sa paraang madali ko lamang nakuha. Kaya naman bago ko tuluyang mailahad ang aking confession, nais ko munang ikuwento ang simula namin. DJ Main, no boyfriend since birth po ako. May itsura. Maganda. Maputi. Tapos, may kurbada din naman ang balakang ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Bakit walang nagtangkang manligaw sa akin? Sinubukan ko rin namang maghintay pero bigo ako. Siguro para sa iba, kaya nilang maghintay ng tamang panahon. Pero ako, hindi ko kaya. DJ Main, 28 na po ako. Malapit ko nang matunton ang kahuli-hulihang numero ng kalendaryo. Pero single pa rin ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Para hindi maakit sa akin ang mga kalalakihan. Pakiramdam ko tuloy, hindi na makatarungan ang mga nangyayari sa akin. Pero nagbago iyon lahat nang makilala ko si Jezreel. DJ May, nagkaroon po ako ng atraksyon sa kanya. Nagsimula iyon nung unang beses ko lamang nakita siya sa trabaho. Agaw tingin na talaga. At alam ko na kaagad na siya. Siya yung tipo ng lalaki na gusto ko. Kaya naman siya yung ginawa kong inspirasyon para mas galingan pa sa trabaho. Siya yung nagbigay ng kulay ng aking mundo. Kumbaga sa kape, siya yung creamer ko. Kaya naman hindi ko na pinalampas ang pagkakataon, DJ Main. Hindi ako naghintay na siya ang manligaw. Dahil mukha namang hindi niya ako tipo. Kaya ang ginawa ko, ako na ang nag-first move. Nagsimula iyon sa mga biro pero may laman. Tandang-tanda ko pa nga kung anong sinabi ko sa kanya. Noong minsang, pinagtimpla ko siya ng kape. Sir, tikman niyo naman po itong gawa kong kape. Espesyal yan. Bakit espesyal? May halong effort at saka konting paghanga. Sa mga ngitian pa lamang niya, alam kong nagustuhan niya yung mga banat ko. At para makuha pa lalo ang kanyang atensyon, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Pero masasabi kong gumana talaga. DJ Main, nasa loob ako ng office nung mga oras na iyon para sana pag-usapan ng mga bago naming coffee na ilalagay sa menu. At para sa akin, pagkakataon ko na iyon.
habang nag-uusap kami tungkol sa trabaho, bigla ko siyang pinutol sa pagsasalita. At umamin na may gusto ko sa kanya. Sir Jezreel, alam mo, gusto kita. Napatigil siya sa mga sinabi ko, DJ Main, at agad na nagsalita. Ano ba yung sinasabi mo, Angelita? Kita mong trabaho ang pinag-uusapan natin dito. Nagbibiro ka ng ganyan. Pwede bang maging professional ka naman kahit minsan? Sir, totoo po yung sinasabi ko. May gusto ko sa inyo. Matagal na. Doon siya natahimik at habang kontrolado ko pa ang sitwasyon, may isang bagay akong ginawa para maakit siya. Inambahan ko siya ng halik na talagang ikinagulat niya. At habang gulangtang pa siya, dinala ko siya sa paraiso ng aking mahiwagang hiyas. DJ Main, matapos kong gawin iyon sa kanya, gumana naman ang aking plano. Hindi naman siya nabastusan dahil kung tutuusin, mas nagustuhan pa niya ang ginawa ko. Akala ko papagalitan niya ako o kaya tatanggalin sa aking trabaho. Pero kabaliktaran ang nangyari, DJ Main. Lumipas ang ilang araw, napansin kong iba na ang pakikitungo niya sa akin. Mas madalas niya na akong kausapin. Angelita, ikaw na nga magtimpla ng kape ko, ha? Baka may extra effort ulit yan. Napapangiti na lang ako kasi alam ko unti-unti na siyang nahuhulog. Hanggang sa isang gabi, nagpaiwan kaming pareho sa shop para mag-inventory. Tahimik ang paligid. Kami lang dalawa. Angelita, Sir? wag mo na nga akong tawagin, sir. Bakit po? Dahil, hindi na kita gustong kausapin bilang manager mo lang. Kinabahan ako pero doon ko naramdaman na may nagbago na talaga sa aming dalawa. Unti-unting naging mas malapit kami sa isa't isa. Mas naging personal ang mga usapan. Hanggang sa tuluyan na ngang maging kami. DJ Main, doon po nagsimulang mas maging mapusok ang mga ginagawa namin ni Jezreel. Yung tipong umaabot na kami sa puntong ginagawa na rin namin yung isang bagay ng patago. Oo, DJ Main. Ibinigay ko sa kanya ang puri ko. Pero para sa akin, ayos lang. Kung para naman sa taong mahal ko, gagawin ko ang lahat. At doon nagsimula ang mga bulungan sa aming dalawa. Grabe, parang nabihag na Angelita si Sir, ha? Ang bilis naman. Manager pa talaga, ha? Siguro may ginamit niya na gayuma. DJ Main, masakit marinig ang mga salitang iyon. Parang binaba nila yung pagmamahal ko sa kanya na parang hindi totoo. Na parang may daya. Samantalang ang totoo, nagmahal lamang ako at naglakas loob. At ngayon, ito po ang gusto kong itanong sa inyo. Mali po ba ako? Dahil ako ang nauna? Dahil ako ang lumapit at nagpakita ng nararamdaman? At yung mga sinasabi nila na parang ginayuma ko siya, dapat ko po ba yung paniwalaan? O hayaan ko na lang dahil alam naman namin sa isa't isa na totoo ang pag-iibigan namin? Umaasa po ako sa inyong payo, DJ Main. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po. From Angelita,
of Quezon City. Minsan, akala mo kapag umabot na hanggang buto yung pagmamahal, iyon na yon. Pero hindi lahat ng malalim ay tama. Kasi may mga pagmamahal na ramdam mo hanggang buto. Pero durog naman yung respeto sa sarili mo. At tandaan mo ka-vibes, hindi mo kailangan ubusin ang sarili mo para lang mapatunayan na totoo yung nararamdaman mo. Kasi ang tamang pagmamahal, kahit hindi mo ipilit, mananatili sa tabi mo.